Our topic is about forbearing one another. Let's read Colossians chapter 3, verse number 12 and 13. So, ano ang kaibahan ng forbearing one another at bearing one another's burden? Kasi ang salitang ugat sa forbearing is bear din eh. Di ba? Bear din. Kasi that is syllable. Kuya Joboy, sa Tagalog, yung pantig. Pantig. Syllable, pantig. Forbearing, forbearing, tatlong syllable. So makita mo ang gitna is bear. Yun yung pinag-usapan natin nung Wednesday. Bearing one another's burden. So anong kaibahan nila? Anong kaibahan nila? Kaya basahin natin lahat. Ready? Go. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another and forgiving one another. If any man have quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Let's pray. Heavenly Father, thank you for forbearing us. You are the one who demonstrated first in our life. And Lord, be with us sa pag-aaral ng mga topic na ito. Kayo nawa ang magbigay sa akin ng utterance, though limited ang aking mga Tagalog. And I would ask help from you, Lord, so I could deliver it very clearly, though minsan ang pag-deliver ay kailangang i-emphasize ng maayos. Tulungan niyo po, Panginoon, na talagang maiklaro ko na mailatag ang inyong salita sa tulong niyo. At nawa sa pag-uwi namin mamaya sa lunch break ay mayroon kaming matutunan at may apply sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. So please be seated. Gaya ng sinabi ko, mga batid, ang ating Wednesday is bearing one another's burden at ngayon or forbearing one another. So anong kaibahan po nila? No? Anong kaibahan po nila? So let us go and study the meaning. What is the word forbearance means? No? So ano bang kahulugan ng forbearance? The act of avoiding. So meron kang iniiwasan na mangyari or hold oneself up again. So meron kang something na dapat, yung kanina parang may gitgitan. Naalala mo yung sinabi ni Sister Karen, may gitgitan sa daan na parang gitgitan. So ang ginawa niya, nag-forbear siya. Hindi din niya ginitgit, baka magbanggaan na sila. So hold one's self up again. So instead of ginitgit niya, i-avoid na lang niya. Kanya po, iiwasan na lang niya. So that's forbearance. No? So the Vine's dictionary says self-restraint. So kung pinipigilan mo sarili mo in the face of provocation. So ano yung provocation? Pagpabigay ng mga tawag doon, sabihin niya, ay, pinapakinggan na naman ako o pinaparinggan na naman ako. Lalo na mag-asawa or sa loob ng pamamahay. Minsan ganun din eh. No? Ano na naman yan? Paulit-ulit na naman yan. So, ma-provoke ka. So, instead na mag-away kayo, i-forbear mo na lang. Huwag ka na magsalita. Sabi ng Bible, a soft answer turneth away wrath. And grievous words stirred up anger. So, sabihin doon, mas maganda pang ang pagbigay mo ng answer sa bawat isa sa iyo na medyo, gano'n naman talaga ang the more you go together, there is a friction, di ba? There's a friction. Kung how many years you have in your marriage life now. Di ba? So, congratulations. No? May iba sa atin, mga almost 20 plus na. No? Pero marami ng time na nag-forbear ka sa partner mo. Amen? Marami kang time na nagpigil ka. Kasi kung ito'y bubuhos din sa iyong bibig, magkaaway na to. Magkabasagan na ang mga plato nito. Amen? So, ganun mga batid. So, there is a self-restraint in the face of provocation. That's forbearance. Kasi opposite po siya sa anger. No? Dahil siya po ay kabaliktaran sa galit, kaya nag-forbear ka. Instead na magalit ka, wag na lang. Ganon ang point. Instead magalit ka, wag na lang. Instead na magalit ka kay pastor, wag na lang. Instead na matulog ka, wag. Amen? Mag-forbear ang mata mo. Wag na wag. So, ganon. Baka magkaroon din ako na ang forbearance ko, patay, nagpikit-pikit man. So, ang sabihin doon, that's an opposite of anger. So, associated with mercy. Maawa ako. Amen? Maawa tayo.
That's forbearance, no? Anong forbearance? Kapitbahay ng awa. Ayun, mabilis lang na makuha natin na sana, no? Essentially, it means to put up with. So, closely associated sa words na patience, Colossians 1:11, endure, long-suffering, and bear. Galatians 6, verse number 2. Now, let's compare the word forbearing one another and bearing one another's burden. So, ano ba ang kaibahan nilang duha? Bisaya tuloy. Nilang dalawa. Una, yung forbearing one another, Colossians 3:13, binasa natin is to hold oneself up against. No? So, pigilan mo ang iyong sarili against sa isang tao, against sa sitwasyon. Huwag ka sanang magalit na. Dahil if you are making, magalit ka pero talagang may dalang bibig na hindi maganda, kasalanan na yon. Pero kung okay rin naman magalit, pero wag lang magkasala. Yun ang sabi ng Bible. Be angry and sin not. Lalo na, kung nag-angry, tapos ang sun go down upon your wrath, hindi nagbate, kinabukasan or 1 week pa, ayun, may kasalanan na yon. Ang kaibahan ng bearing one another's burden nung Wednesday is pag-alsa talaga or pagbuhat, binubuhat. Yun ang kaibahan niya. Then, 2 people involved. Ganon din sa kabila. May similarity. 2 tao din na involved. Yung isa binubuhat, yung isa ang nagbubuhat. Dito sa kabila naman, yung isa na-offend, yung isa ay naka-offend. Di ba? Kaibahan nila. Kasi naka-offend siya kasi words. Yung isa, nag-forbear siya. Instead na i-offend niya, parang bro, naalala mo yon? Bully versus against bully. Instead, ito love, ito bully. So, dalawa na sila. So, dapat forbear ang answer. 2 tao ang involved nito. 2 tao. May isa na nasaktan, may isa na nakasakit. So, yung nasaktan, yun ang nag-forbear. Instead na babato siya ng ibang sakit na salita din. So, magsakita na sila ng words. The burdens may or may not be a sinful or difficult circumstances. The burden is a sin, difficult circumstances. Kasi sa verse 1 ng Galatians ay nakalagay doon, tingnan nyo po ang kaibahan. Kaibahan sa Galatians chapter 1 kasi ay meron na nagkasala talaga. At na-overtake siya. Alam nyo po, sa buhay ng tao, tayo po inahabol. Ang naghahabol sa atin yung fault. Mr. Fault ang pangalan. Kaya yan yung point kanina. Bro, nahabol siya ni David. Si Paul, nahabol niya si David. Kaya, lumagpak si David sa babae dahil kumbaga, nahawakan siya ni Mr. Fault, na-overtake siya ba? Ganyan, parang gitgitan, sister, kanina ba? Gusto mag-overtake, doon, nahabol ka. Nung nahabol ka, lagpak ka na sa kasalanan. Ang katrabaho naman sa isang kapatid ay bearing one another's burden. No? Hindi ka pwedeng gumaya kay David. Bagkos, agayahin mo si Nathan nga mag-confront sa kanya at sabihin mo, David, isang araw may isang mayaman at kumuha siya ng isang tupa doon sa mahirap. At pinalagaan na nga sa mahirap yon, isa pa nga lang naiwan niya, isa lang naiwan, kinuha pa ng mayaman na nga marami ng tupa. Ay, pambihirang mayaman yon. Sino ba yan? Sabi niya, kasi yung mayaman na yon talaga, to correct, no? Dito naman sa forbearing, may similarity din, no? Pero hindi lahat, no? A burden only for the one forbearing, no? A burden for both people. Kasi both people ang bearing one another's. Kasi yung isa nagkasala, yung isa talaga, dadalhin niya, no? Until ma-restore siya. Alam niyo po, Madad, kung sino sa inyo ang karoon ng disciplinary action dito sa church, huwag kayong mabahala, huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya. Sakit yun. Dahil, una, nasabi ko sa iyo, out sa Bible na mali yung gawa mo. At sana i-accept mo. Ngayon, pag mag-accept ka na, dayong dalawa, ang merong tinatawag na kabigatan. Dahil ako bilang pastor mo, sinabihan kita na, mali yun Brad, mali yun sis, according dito sa Bible. Tatanggam din mo pa. Kung hindi yung tatanggapin, lalo akong sasaktan. Ako ang masaktan.
Tapos ikaw, wala na akong magawa kasi hindi mo tatanggapin ang salita ng Diyos. Pero kung tatanggapin mo, na dalawa tayo, ma-restore ka naman for how many months, this is what you're going to do. So both of us ay maburden. So kung hindi ka talaga mag-obey doon sa process na ibibigay ko sa iyo, mag-forbear muna ako. Alam niyo? Kuha mo? Kasi one party lang ito, ang forbearance. So kung hindi mo tatanggapin, ito yung process, sis, Brad. Pastor, hindi ko kaya yan, Pastor. Parang hindi naman ako mali, Pastor. Mga ganito. So maraming excuse. So mag-forbear muna ako. Sige, Brad. Hayaan na lang muna kita for how many days. Preaching muna ako sa iyo until sa time mag-pray. Then balik ako sa iyo. Gano'n mo? Mag-forbear. So one party involved, kasi yun nung nabigatan lang siya. Kasi nabigatan siya sa sitwasyon, nakita niya. Nabigatan siya sa sinabi ng brother and sister. Then siya na ang magtimpi. Di ba? Pero ito, both parties yung bearing one another's burden. Dalawa sila mismo. No? Kasi nag-agree sila eh. May fault ka, sabi ng Bible, tulungan kita. Pero pag tulungan kita, dalawa tayong mag-carry nito. Paano po? So, nag-usap kayo. Yun yung bearing one another's burden. So, kaya niyo po ang kaibahan, kapatid. Yung isa forbear, isa lang siya. Isa lang siya dahil lalo na both parties, mayroong masabi. Tapos yung isa, nagtimpi lang siya. Siya lang ang nagkuha ng bigat nito. So, let's go and proceed sa ating point. No? Ang forbearance, associated po siya sa salitang charity. Now, back to the main text ng charity, wala nang iba, 1 Corinthians 13. So, ang text ng charity, ang meaning niya, suffer it long. So dahil pala makapagtimpi siyang matagal, makapagpigil siya ng matagal, makapagtiis siyang matagal, dahil naka-akibat siya yung pagmamahal na mayroong kasamang gawa. Charity is love in action. Kaya makasapag-suffer siya ng long, makaforbear siya ng long. Amen? Kasi mayroon siyang pagmamahal. So mapatid, sana pamatid na bawat isa sa atin ay kung mayroong mang correction na masabi, ay you accept that. At kung meron mang maling nasabi, you accept that in both ways. Kasi suffer it long. Ang ibig sabihin doon, makapagtimpi, makapagtiis ng matagal. So yun po ang associated ng word. At another word is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself. Charity not puff up. And doth not behave itself unseemly. Seeketh not her own. Is not easily provoke. So, ang mga tao na hindi masyadong mabilis magalit, hindi masyadong mabilis magkaroon ng bibig na makapagsakit sa, parang palitan sila ng salita, yun po ang halimbawa na nag-forbear at merong pagmamahal, charity. Kasi hindi agad ma-provoke. No? Kunting joke lang, galit ka na agad. No? Alam mo dapat kung ano ang joke or hindi, di ba? So, dapat magkaroon tayo ng maturity sa pag-deal sa bawat isa sa atin. No? Di ba, Kuya Joboy? Kuya Joboy, Jaire? So, nag-aaway minsan sila kasi may iba. Pangit naman yan. Iyat naman. Pangit daw kuno. So, joke nga lang yun, pangit. I-accept mo na lang. So, bilis na provoke. Hindi siya nakapag-forbear. So, ganun ang ating minsan, ang ating mga kinaiyahan, or sa Bisaya, kinaiya ang ating mga ugali. So sana hindi ganun, no? Think it no evil, rejoice it not in iniquity, but rejoice it in the truth. So that's forbearance, mo din, no? Associated, no? Let's go to forgiveness and forbearance. Anong kaibahan nila? And the Bible says in Colossians 3:13, forbearing one another. Nandyan na ang verse. Forgiving one another. If any man have quarrel against any. Yan. So that's the Bible. The Bible is clear na meron talagang quarrel. Hindi perfect ang pagsasama natin dahil nasa lupa pa tayo. Sino sa inyo hindi nag-aaway? Wala. Walang ditong tao na nagsasabi, Pastor, wala akong kaaway, Pastor. Kahit daga, hindi ko kaaway. Or ipis, o ano pa. No, lahat tayo ay may sometimes na hindi maganda ang ating tawag doon? Ano bang English ng engagement, bro? Yung pag-engage bawat isa sa atin.
pakikitungo. Salamat, dictionary. Amen? So, thank God na meron tayong Panginoon na tama ang iyang pakitutungo sa atin. Siya yung ating halimbawa. Kung dati pa tayo, talagang ang Panginoon pa natin, hindi forbearing, patay na tayo. Kasi ang pakikitungo natin sa Kanya, hindi talagang maganda palagi. Assured ba kayo na maganda ang palagi pakikitungo niyo sa Panginoon? Hindi nga kayo nanalangin kanina. Nalangin ba kayo? Wala, pagising, anong lutuin ko? Ay, late na ako. Dami na ka ng mga ginagawa. Ayan? Or cellphone agad. Ay, nandito si Kuan, nag-chat. Diretso agad. No? Marami ka nang, ang pakikitungo mo sa Panginoon, kalimutan mo na anak ka niya. Nakakalimutan mo na ikaw pala ay may Holy Spirit. Ikaw pala ay dapat maka-Diyos. No? Dapat ang iyong pananamit ay maka-Diyos. Lahat ng mga bagay, pero ang pakikitungo natin, nakalimutan natin ang Diyos. Kung baliktarin natin, kung ang Diyos ay talagang masama ang pakikitungo niya sa atin, patay na tayo. Diba? Wala na tayong lakas ng katawan. Hindi na tayo parang mukhang bata, bro. Na parang binata. Balik yung pugi. Who made an example. Christ had forgiven us. Yun na number one na pakikitungo niya sa atin. Nag-forbear siya for how many years in the Old Testament. Ipakita ko sa inyo mamaya. Then, now that Christ died, that is the ultimate forbearance ng Panginoon. Kasi ang forbearing niya for how many years, yung sinabi ni Brother, na-mention ni Brother Ricky kanina, na kung ikaw ay mag-adultery, makiapid. So, ang mangyari sa'yo, worthy of death ka. Bakit hindi namatay si David? Hindi nyo matanong yon? Hindi nyo ba natanong? Anong kaibahan ni David sa ibang tao sa lumang tipan? Baka hindi ko nabigyan ng tanong dati. Ngayon itanong ko kayo, anong kaibahan yon? Bakit hindi namatay si David? Sige, sagutin natin. Baka merong makasagot dyan. Okay? So, ipasa ko sa inyo ang sagot na yun, ang tanong na yon. Bakit hindi namatay si David na siya naman ay nakiapid at dapat worthy siya sa kamatayan na yon? Bakit, mga kapatid? Ang sagot ay Isaiah 55 verse 3. Pakita mo nga, Brad. Isaiah 55 verse 3. Meron kasi siyang diniklara na awa ni David na hindi niya maibigay sa iba. Si David lang ang binigyan. Tingnan niyo po. Incline your ear and come unto me. Yan, sinabi ng Diyos yan. Hear, and your soul shall live. I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David. Kaya sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. So, kinanta niya yan sa Psalm. Surely surely goodness and mercy. Sino ang nagsulat ng Psalm 23? The Psalm of David. Bakit hindi namatay si David? Dahil may awa ang Diyos sa kanya. Special person si David, mga kapatid. Hindi siya katulad ng ibang Old Testament saints. So, ibig sabihin ba, Pastor, ang Old Testament, sinabi mong gawa ang kaligtasan, lalabas talaga, gaya ng kay Saul. Si Saul, hari, anong ginawa ni Saul? Hindi siya nag-obey. Papatayin mo sana lahat, walang iiwan, pero iniwan pa niya pati hari. So, lumabas ang espiritu sa kanya. Ganon din nawa noong sa panahon ni David na pinatay niya si Uriah. Tingnan mo, Psalm 51, nakiusap siya sa Panginoon. Lord, create in me a clean heart, O God. Clean ba ang heart nyo? Positionally clean nung nagtiwala kayo sa gospel. Pero sa inyong pangaraw-araw, baka may mga desisyon kayong mali. Mali na puso yon, madumi na puso yon. Kaya tama yung pag-pray ni David, Lord, meron akong nagawa, napapatay ko si Uriah, Lord. Lord, sana, Panginoon, linisin mo aking puso at i-renew mo ang tamang espiritu na nasa akin. Bakit? Lalabas nawa ang espiritu kung siya pa ay wala ang mercy ng Panginoon sa kanya. Amen? So, kung yung kaibahan, tatin mga kapatid, iba. Ito ang kaibahan. Si David umiiyak, Lord,
awaan mo ako. Sana hindi alis yung espiritu mo. I-create mo ang bagong espiritu. Sabi ng verse number 11, tingnan niyo po. At i-renew mo sa akin. Restore unto me the joy. Verse number 11, bro. Cast me not away from thy presence. Ito pang panalangin niya. And take not thy Holy Spirit from me. Huwag sana mo tanggalin ang Holy Spirit sa akin, Panginoon. Alam ko, pinapatay ko si Uriah kasi gusto ko si Bathsheba. Pero Lord, alam ko kasalanan yon. Sana hindi mo tanggalin ang Holy Spirit. Then after that, anong answer? Sure mercies of David. Hindi tinanggal. Kaya sabi ng Bible, the Lord restored unto him the joy of salvation, and he was upheld by the Holy Spirit, that is free spirit, because he acknowledged the transgressor. Sabi niya, then I will teach the transgressors in the way, kasi nagkaroon na siya ng acknowledgement sa verse 9 that I have sinned. No? Hide my face from my sins and blot out all my iniquities. So that is David. Sa atin, mga ng kaibahan, we have the Holy Spirit. Alam mo kung sino ang nagkakry sa atin? Ang Holy Spirit. At sabi niya, maawa ka naman sa sarili mo. Hindi nga na ako makalabas dito, hindi ka pa nag-uobey. Ano po? Yun ang kaibahan, no? Si Holy Spirit nagkakry, hindi nga na ako makalabas dito sa loob-loob mo dahil panahon ito ng biyaya. Hindi ito kondisyon dahil mabait ka or sumusunod ka sa iyong magulang. Hindi na ako makalabas dito dahil forever saved ka na, sealed ka na. Ngayon, iabuso mo ako. Sabi ng Holy Spirit. Imagine mo yun. Sana magkaroon ka ng tamang joy. Yan, nagpo-forbear lang ang Holy Spirit ang loob. Sana makinig ka sa preaching. Sana makinig ka sa Word of God. Yun ang prayer ng Holy Spirit. So, iba ang Holy Spirit. Typology po siya na siya ang nagpipray sa atin. So, back to forgiveness and forbearance. Forbearance is continuous. After nalaman na meron kang something na nagawa na hindi kaaya-aya, hindi maganda, pero meron pa rin silang tinatawag na continuous na hindi garantiya na hindi mag-away. Kaya nagpo-forbear pa rin siya. Yeah? Pero ang kaibahan ng forgiveness ay not continuous. Dapat hindi mo nagawin. Kasi forgiven ka na eh. Patawarin kita. Huwag mo nang gawin yun, ha? Di ba? Usually, ganun ang ginagawa. Pero ang forbearing iba. Continuous siya dahil alam mo na may weakness siya. Yun yung point kanina. Weakness ba? Ginaganon siya na jablo. Yung bibig mo ang palagi mo weakness. Sige, pak! Pag ma-weakness yung bibig, tadadadadadadadad. Sabi na ang tao nag-forbear, tago. Medyo masakit yung salita na ito. So, tago. So, sabihin, pipray na lang siya. Pipray, Lord, tulungan niyo po ang aking ganito, sister, brother, anak, ina, ama. So, magpipray siya. Kasi ang forbearing, both parties eh. Pwedeng parents to children, children to parents. Pwedeng husband and wife, wife to husband. Pwedeng kapitbahay to kapitbahay, brother to brother, sister to sister. Alam niyo kapatid? That's forbearance. That's forbearance. So, anong kaibahan niya? Ang forgiveness, pag kayo po ay may koreksyon na ibigay sa inyo ang Bible through a minister, through a brother, through a wife, through a sister, sana hindi mo na ulitin. At sana acknowledge mo mali yun. And there will be a joy. Kasi pag alam mo na mali mo, at sabi mo, church, patawarin niyo ako, mali ang gawa ko. Or sister, brother, mali ang gawa ko. Then after that, huwag mo nang gawin. Amen? Kung magawa man, i-apply si forbearance. Kanya po, si forbearance nag-aabang sa unahan. Ngayon, si forgiveness nasa pulpit lang. Ngayon, yung sabi ni forgiveness, ikaw, pinatawad na kita, huwag mo nang gawin. Sabi ng naka-open. Oo nga, mali yun. So, paglalagpas pa siya dito, si forbearance na nag-aabang. Kanya po, kasi sabi ni forgiving na, dito lang, huwag mo nang gawin. Gawin mo, stop na. Huwag mo nang gawin. Diba? Pinatawad na kita. Ba't ginawa mo uli? So, ang lumagpas doon, si forbearing ang nag-aabang. Nagpo-forbear siya. Kuha niyo po, mapatid? So, forgiveness, stop. Forbearance, continuous pa rin. Amen? Understand their weakness. Understand na may struggle. No? Si David may struggle. At hindi niya nakinaya dahil natukso ang mata niya.
God is forbearing sa life ni David. So, mga kapatid, let's go to forbearance. So, to that totality, forbearance is an ongoing suffering. So, there is pagtitimpi sa loob, nagsasuffer ka, that we choose to love or in love that serves as the foundation of forgiveness. Kanya po, mga kapatid? So, dahil parang na-extend tuloy ang forgiveness dahil sa forbearance. Kanya po, na-extend. Gaya ng ginawa ng Panginoon. Look at Leviticus chapter 16. Baybayin natin yung Leviticus chapter 16. This is the way God demonstrated His forbearance. Look at, Leviticus is the book ng mga Levita at sila, ang trabaho nila ay mag-offer lang ng mga sacrifice. Dahil ang mga tao ay hindi perfect, kahit may 10 commandments, hindi masunod ang 10 commandments, meron pa rin hindi masunurin, meron pa rin nagsamba-samba ng Diyos, meron pa rin magnanakaw, meron pa rin sinungaling, meron pa rin nakapatay ng tao, ano pa, madaming klaseng kasalanan. Kaya, kung ikaw man ay magkasala, God gave you a forbearance, showed you a forbearance na pwede kang hindi maparusahan at there will always be a way to escape. Look at, in verse number 5. Verse number 5. Okay, baybayin ko na bro. Idiretso mo lang, no? And he shall take of the congregation of the children of Israel 2 kids of goats for a sin offering, and 1 ram for a burnt offering. So meron ng way na para maabsuelto ang kasalanan mo. No? Anong kasalanan ito? Any sin na pwede mong i-atone ang kaluluwa mo na hindi ka maimpyerno. And Aaron shall offer his bullock of sin offering which is for himself and make an atonement for himself. So hindi pwede si Aaron ay basta-basta lang siyang mag-offer na hindi muna unahin niya sarili niya. Yun ang kaibahan nila kay Kristo. Si Kristo, no need, dahil siya na ang offering. At no need na i-atone ang kanyang sarili. Bakit? Siya na mismo ang taga-atone. Amen? Pero si Aaron, kailangan i-atone niya. So forbearance ng Panginoon pa rin yun. And he shall take of 2 goats, kasi wala pa si Kristo nito eh. Oh, yung 2 goats, and present them before the Lord at the door of the tabernacle of the congregation, and Aaron shall cast lots upon the 2 goats. Oh, and the lot for the Lord, and the other lot for the scapegoat. And Aaron shall bring the goat upon the which the Lord's fell, and offer him for a sin offering. And the goat on which a lot fell to be a scapegoat shall be presented alive before the Lord to make an atonement with him, and let him go for the scapegoat in the wilderness. So, picture po siya, si Kristo pumunta ng impyerno dahil He cast our sins away. Kasi, yun po, and Aaron shall bring the bullock of the sin offering which is for himself and make an atonement for himself and for his house, and shall kill the bullock for a sin offering for himself. So, ang dami ng mga instruction of that offer para ikaw maabsuelto dahil forbearance ito ng Panginoon. Dahil kung hindi ka mag-offer, mabatid, your soul will be cut off. Kanya po, kung hindi ka mag-offer, your soul will be cut off. So, ganun. Ang sabihin doon, inalaw ng Diyos ang mga ordinansa, mga sacrifice, mga way para pupunta sila sa tabernacle, kahit ikaw ay hindi Hudyo, pwede kang pupunta doon. Kasi proselyte ang tawag sa iyo. Alam mo na may Diyos sa Israel, Diyos ni Abraham, susunod ka doon. Eh, ang Diyos, may forbearance. So, inalaw niya ito for a long time, gina-practice nila. Then, that's God, mawatid, who is forbearing. Now, in our time, mawatid, let's go and apply. So, to whom we forbear. To whom we forbear. So, sa verse natin binasa natin, Colossians chapter 3, look at verse number 13. Back to our main text. Ang Panginoon nag-forbear in the Old Testament sa mga tao, pero nung sa New Testament, ay ang Diyos na mismo ang nag-forbear sa kanyang sa atin through His Son, Jesus Christ. Pero discuss natin yan sa conclusion. Dito na muna tayo sa to whom we forbear. Colossians 3 verse 13, basahin natin. Ulit, ready? Basa. Forbearing one another, forgiving one another, if any man have quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. So kung babaybayin mo yung 14 hanggang 25, lahat ng relasyon. Una, doon sa, balik tayo sa verse number 18, diretso sa 18, mga asawang babae,
Isubmita ang inyong sarili, pasailalim sa inyong sariling asawang lalaki. Sabi nga ng iba, wives, submit yourselves unto your own husbands. Dami palang wives. Kasi madaming husbands. Mahirap yun na. Wives, submit unto yourselves unto your own husband. Daming asawa ang lalaki, no? So, that's King James grammar. Amen? No-brainer lang yan, no? So, tama ang pagkapunto kasi fit ito sa Panginoon. Pero kung kayo man ay merong quarrel, apply pa rin ang forbearance. So, kanya forbearance is applied to a spouse, applied to a parent, to children, applied to brethren, and applied to others, mga kapatid. So, kung ang husband naman ay mahalin niya ang asawa, verse 19, tingnan niyo po ang husband ng verse 19. Mahalin niyo ang inyong mga asawa. Mahalin, pastor, hindi nga tumutulong maglaba Hindi tumutulong magluto, hindi tumutulong maglinis. Puro lang dumi. Midyas dito, midyas doon. Ano pa? Ang daming kalat, pastor. So, mga husband, wag naman kayo na magsama kayo sa inyong mga asawa na para kayong ampalaya. Ampalaya kayo. Masarap sana kung avocado, mangga ka sa akin, pero ampalaya ka naman. Be not bitter against them. So, bitter is pait. Be not bitter against them. Be sweet. Amen? Be sweet to them, not bitter. So, hindi sana pait. Pero, mga asawang babae, kung pait ang iyong asawang lalaki, forbear pa rin. Yeah? Christ forgave you. Pait man kayo sa Panginoon. Sabihin mo, mga husband, ganyan ka. Si Kristo nga, pait nga tayo Nag-forgive nga siya. Ayaw mo forgive? Bakit? Di ba si Kristo ang Savior mo? Wala na, dinadali mo na. So, ang gusto mo reconcile na walang away. Amen? Ganun, mga kapatid. Kahit sino. Kapatid mo lang, bro. Kristo pa rin. Amen? Si Kristo pa rin. Bakit? That's forbearance. Applied to both parties. Now, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Pero, pastor, ako man ang nasusunod sa aming pamamahay, si Papa sumusunod sa akin. Ay, hindi na maganda yon, no? Si Mama hindi sumunod sa akin, hindi na maganda yon. Mga anak, dapat sunod kayo sa inyong mama, hindi ikaw ang, pag sinabing, mag-greet ka nga ng good morning doon, mag-greet ka nga, Joboy, pambira, sinabihan na nga mag-greet, hindi pa nag-greet, how much more kung hindi sabihan? Alam mo ganon? Hindi na dapat i-remote control, automatic na dapat, amen? Hindi yung pindot, Joboy, good morning. Good morning po sa robot. Hindi dapat, amen? Di ba mga teacher? Pagsud ni ma'am, Bisaya tuloy. Pagpasok ni ma'am, good morning, ma'am, teacher. Di ba? Hindi na yung, good morning children. Unahan pa sa teacher, di ba? Kaya turuan yung mga estudyante nyo sa class. Pagpasok nyo agad, parang alam niya ng tunog ng sapatos nyo. Ay, nandyan na si ma'am. Ready na tayo. Nandyan na si sir. Good morning, ma'am. Pati. Diba? Sample lang to, sister. Sample lang ito. Good morning, teacher, mama. Kuya Joboy, di ba? Hindi na yung mag-antay na. Joboy, good morning. Hindi na, amen? So, ang tawag doon is well-pleasing unto the Lord. Mag-good morning pa lang, hindi na well-pleasing. Di ba? Kasi, pindutin pa para mag-good morning. Pindutin pa para mag-hi hello. Pindutin pa para mingog, kumusta ka dyan? So, automatic na yan, mga kapatid. Care is automatic. Hindi yan pinipindot. Amen? Dapat, mga anak, automatic yan, tumutulong sa inyong magulang. Hindi pagsabihan na. Amen? Huwag maghintay na pagsabihan. Bro, di ba? Huwag mantay pagsabihan. Nakanta tayo. Hindi, kakanta talaga. Huwag mo bigilan, kakanta talaga ako. Di ba? Kaya mo? So, wag pagsabihan. Dapat, automatic na yan. So, that is, kung talagang merong mga ganong mga senaryo, anong i-apply? Forbear, mga magulang. Ako, nagpo-forbear lang ako nagpipreach sa inyo. No? Sa sample lang yon. I'm just careful na mag-illustrate kasi that's forbearance. Amen? Mahirap na pag mag-proceed pa ako, ang dami na, pero hindi na pala tama ang pag-illustrate. So, more of that, mamaten, ay kunti lang naman ang punto ko. Gusto ko lang na malaman sa inyo na
that is very important to forbear one another. Kailan ba tayo mag-forbear? Kailan, bro? Kailan ba tayo? Yung talagang hinihingi? Or kailangan kung if only it's something na hindi makontrol, or kung may masakta na, or masakit, or kung hindi kasalanan. Kung hindi masakit, mag-forbear. Kung hindi makontrol, or may hinihingi, dito tayo sa area na example ng Bible. Let's go to 1 Peter 3, 1 and 2. No? Only when there's a sin, tingnan nyo po mga kapatid, let's forbear. Isang asawang babae, nakapag-asawa siya ng hindi talaga siya Bible, kung talagang halimbawa nakilala niya ang Diyos, tapos hindi member dito, or talagang unbeliever, no? Nakapag-asawa siya. Kaya careful tayo mga asawang, mga magulang na ang inyong mga anak ay makapag-asawa nawa na mag-obey sa salita ng Diyos. Verse number 1, look at, likewise, you wives, be in subjection to your own husbands. So, magpasailalim talaga. So, kung hindi pa yon husband mo, huwag ka magpasailalim. Huwag yung talagang hindi pa nga, wala kayong relationship dapat. So, the proper way of courtship is, ang magulang to magulang. Mag-usap sila. Gayang ni Mel, si Brother Mel, nakipag-usap, papa niya, wala dito. Kaya ang kanyang in behalf sa magulang niya, mga pastors. Kaya noong sa Candamba Berean anniversary, ay may opportunity siya doon kay Mangkulas. Pastor Ben, ako, si Pastor, si Evangelist Roji, Pastor Anton. So, nag-ask siya ng help na kung ano ang maging tamang desisyon. O yun. So, by God's grace, napili niya ang tamang papangasawa niya. Sister Cherry Ruth. March ang kanilang kasal. Ang venue sa Lipa City. Yan. So, mga kapatid, wala pa silang touching. Neither been touched. Na walang touch sa buhok, kamay, wala lahat. At mag-usap sila sa chat, meron silang group chat ni Pastor Ben. Yan. Para si si Brother Henry Balusdan at Sister Con. Please pray for Sister Con dahil inoperahan siya ng ano ngayon? Operation. Dito sa loob. Ano ngayon? Cyst sa ovary. Tinanggal lang ang cyst. At successful naman, natanggal. And sila din, ganon din ang nangyari. Si Brother Henry, naghanap ng mapangasawa. Mga 3 church ang kanyang pinag-pray, saan banda siya. Tapos, at the end, nirecommend ang isang babae, sabi ni Pastor Ben, ito, nirecommend namin sa'yo. Then, go. Then, nagkaroon courtship, pumunta si Brother Henry kay parents ni Sister Con. Sabi ni Sister Brother Henry na, ako ay nandito. Mag-present sa sarili na I want to marry your daughter. Sabi sa kanyang mama. Pumayag naman mama niya. Sige, courtship na. So, may chaperon every time they will have tawag doon. So, mapatid. Ngayon, ang ating points nating ikuan, kahit yung mga wives kasi, ito sa Bible, hindi natin mapigilan yan. Dahil meron ng ganyan na pinili niya na hindi talaga nag-obey sa word. Ngayon, ano ang gagawin mo kung yung asawa ay unbeliever? Hindi talaga nag-obey sa salita ng Diyos at wala talaga. Ang gagawin mo, i-apply mo yung forbearance. Ito yung tingnan mo po. If any obey not the word. So, ang gagawin ng asawa, pag sinabing, bawal ka magsimba ngayon. Bawal. Punta tayo sa barangay ganito. Bakit? Ako, husband, punta tayo. Huwag ka si Pastor Randy, hanap ka, ano? Sino mauna? Pastor Randy, ako. Wala magawa. Kasi punta sila doon. So, pagpunta nila doon, so, nagpo-forbear ang asawang babae. Kasi siya po ay believer. So, kung hindi mo kayang i-win siya by doctrine, by word of God, by anything, ano ang the way you forbear? Sabi niya dito, you will, mga asawang babae, kung kayo man mga young people, makapag-asawa man, and God forbid, hindi kalooban ng Diyos yon, na makapag-asawa kayo na hindi nag-obey ng Word of God. Ito na yung mga senaryo na ito. No? Sana wala sa atin dito. So kung ikaw ay makapag-asawa na, then you will forbear by winning your husband by your conversation. Kanya ba? Laba ka ng maayos. Maglinis ka ng maayos. Magluto ka ng maayos.
Tapos lahat ng mga kuha ng husband mo, pulido lahat. Na wala siyang masabi ni isa. Ipag-pray mo siya, i-kiss mo siya. Lahat ng gagawin na, Sister Marilyn, di ba? Lahat ng mga gusto mong gawin na ma-please mo siya. Tapos pigilan mong bibig mo. Dahil doon sa bibig minsan, yung conversation. No? Paano ako sasama doon? Di ka makain ka nagbago eh. O, di ba? Pagdating doon, mababago ka pa. O, di ba? Mga ganon. So, please, ask the Lord by the forbearance na ibigay ng Panginoon sa iyo, win your husband, you win your husband by the conversation na kahit walang salita. Kahit walang salita. Without the word. Anong tawag doon? You forbear. I-forbear mo, nang pinipigilan mo sarili mo, alam mo na, sakit. Dahil nagsigarilyo siya, nag-inom siya, ano pa. Please, forbear. Verse number 2, paano? While they behold your chaste conversation. So, tititingnan yung sarili mo, buhay. Para kang salamin. Ito ba yung buhay ng Kristiyano? Ayan. So, I'm blessed. Sabihin ng husband mo, iyan talagang Kristiyano pala. Masunurin sa husband. Lahat ng gusto ko, talagang alagang-alaga ako. Walang masabi ang husband. So, may God help you as you forbear. Pero hindi dapat hahantong dito. Mga young people na babae, hindi hahantong dito dapat. Amen? Hindi dapat, meron palang ganyan, pastor? No, hindi dapat yan. Nilagay na ng Panginoon yan dahil may instruction siya sa mga nangyari na. Bakit pupunta ka pa doon? Pwede mo nang mapigilan, di ba? Pwede mo namang mabuhay ka na tama ngayon. Why you disobey para ma-apply ito? Parang mga anak, di ba? Lumaki si Juboy sa Christian home. Mga anak tayo, lumaki sa mga Christian home. Ano sabi ni Papa nga, mga lasinggiro? Try nga natin yon, sabi ni Juboy. Jaire, bili tayo ng beer. O, di ba? Baka gusto nilang maglasing doon sa kalsada at mag-try nila. No, hindi na dapat. You let them describe being a drunkard by showing them a video. Kaya sabi ko, alam mo yung drunkard boy? Siya, hindi ko alam, Papa. Lang zero, hindi din. Tingin tayo sa YouTube. Pag tingin ko, gumagano ng mga tao, pas na bangga, sabi, grabe pala, Papa. Ayoko yan. Tanaw, nangabasag-basag na, nabunog na, pasa-pasa na, kasi hindi na alam kung paano magdaan eh. Kasi, di ba? Gan ang utak ng drunkard. Gusto mo mag-drunkard? Siya, ayaw ko, Papa. Hindi natin alam, baka ayaw ngayon, pero pag next time, baka may magkuhan sa kanila. So, continuous pa rin. So, it doesn't mean, mapatid, na hindi mo na naranasan ay gusto mong tikman. No, that's not the will of God. No? That's the sin na dapat mong harapin. Magkaroon ka ng tawag doon, correction nun. Pwede ka madisiplina nun sa pamilya mo, sa church mo. Kaya don't do sin. No? Do good. Do right. Amen? Kahit ang iba hindi, do right pa rin. Do right pa rin. Amen, mga kapatid? Let's go to the conclusion. So, if anyone ay may something na mali na ginawa, how do we correct them? By forbearance pa rin, mga kapatid. There's a verse in the Bible in 2 Timothy 2:23-26. Alam natin na may mga tao na talagang ayaw nilang makinig sa Word of God. You apply forbearance. Be gentle unto all men. That's forbearance. Teach them by patience. Sabi niya, kasi maraming tao na makikinig sa iyo, mali pa ang mga tinatanong kasi mga foolish ang mga tanong, and magkaroon ng away yon. They gender strife. Kaya verse 24, ikaw na lingkod ng Diyos, ay huwag kang makipag-away. Forbear ka. Gentle ka. Then, turuan mo siya na may pasensya. Verse 25, in meekness, instructing those that oppose themselves. So, meron kang forbearance with meekness. If peradventure God will give them repentance to the acknowledging of the truth. Bakit? Kung wala kang forbearance, baka hindi sila makarecover, inaaway mo pa sila. Tigas mo mulo, hindi ka makaintindi. No, wag. Pray. Yun kanina, pray. Di ba? Ipag-pray mo, Lord, sana Lord, makaintindi si Jairi, Lord, sa verse na binasa niya. Hindi yung duduk-dukin ko, wala akong forbearance sa kanya. No? At sabi ng Bible, that they may recover themselves out of the snare of the devil who are taken captive by him at his will. So, we correct them by meekness, by forbearance, by being gentle, by patience. So, yun yung kapitbahay. Kasi kung yan ang manner mo, then matanggal dun siya sa mga bitag ng jablong. Then, how
And when do we correct the sin? Continuous tayo sa 2 Timothy 4 verse 2 and 2 to 4, sabi ng Bible, preach the word. So only the word of God is the source of forbearing. Amen? Not anyone else. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and kaya pagpipigil kanina, di ba? The meaning of forbearance is to hold oneself, no? So pinipigilan mo, you suffer long. Bakit? Dahil sa doktrina nga si Kristo namatay na. At siya na nagpipigil sa atin, na siya ay namatay para tayo ay maligtas. For the time will come that they will not endure sound doctrine, but after their own lust they shall heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away from their ears from the truth, and they shall be turned unto fables. Kaya mapatid, hayaan ang iyong sarili na mapapigilan mo, ang hayaan mo sarili na i-share ang doctrine sa iba, i-reprove mo sila, i-rebuke mo by the word of God, not your own idea, para matanggal sila sa mga parabola. Kung tama bang Tagalog kong fables, parabola. So mga hindi totoong istorya, no? Mga chismis lang. So sana mga kapatid, wag kayong magpatuloy sa chismis. Kasi ito na yung uso ngayon, trend ngayon. No. The Bible says, go to the truth. Hear the truth. Don't turn away from the truth. Kasi pupunta ka sa mga fables. Then motivating when correcting somebody while in forbearing sa attitude, brethren, if any of you do err from the truth and one converted him, kasi nag-forbear ka, then you tell the truth, the word of God, let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sins. Kung ikaw nag-forbear, inaayos mo talaga by pasensya, nagmimik ka na mag-instruct sa kanya, then one day that soul will be saved from hell. Sino sa inyo nakapag-soul na? At inaayos mo kahit binabato ka. Pastor Efren, dida? Sinabi niyo sa inyo, di ba? Pastor Pastor Ricky. Papa mo, di ba? Dinabati si Pastor Efren. Pero binabalik-balikan pa rin niya. Forbearance tawag doon. Si Pastor Roji dati, talagang drug addict yun na talagang hindi mo alam kung ano ang forma, parang matukhang na ba? Ganun na, bro. Okay daw, okay pre. Ganun, no? Pero nung tumagal, grabe na, word of God na nasa kanyang mind na hindi na mga anything. So, ang there is that somebody na gamitin ng Panginoon at tayo yun, togetherness in winning the lost, that they may be saved from that death or from hell, at matanggal yung mga kasalanan, mailigay kay Kristo, maitago. Alam niyo po bakit pupunta kayo ng langit? Kasi yung kasalanan mo tinago na kay Kristo. It was hide. Ang dami nun, ang English na multitude, sobrang dami. Ano ang English, Tagalog na multitude? Sobrang dami. Ganun lang ang expression ko. Sobrang dami mong kasalanan na hindi mo kayang bayaran, tinago na kay Kristo. Amen? Kaya mag-forbear tayo kahit sino man, kapitbahay, classmate, no? Na medyo nakakainis siya. Kainis naman to. Palagi nangungupya. No? Pakopyahin mo, Bible lang i-open. No? Magtaka siya, ba't iba na pong answer? Verse na yun. So, ang mga kapatid, tayo, lahat ng area, lahat tayo dinadalang Panginoon. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him thy fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. So, forbearance pa rin yung kapatid. No? Kaya, one of these days, kung mag-usap tayo personal, no, I could say something na, Brad, sis, ito sana ang ating gagawin sa Word of God. No? Kung mawin kita, then praise the Lord. Then, unti-unting i-forbear ka lang, no? As I tell that to you. Then last but not the least, why forbearance? Bakit tayo mag-forbear? Dito tayo sa last conclusion natin. Number 1 is to protect the weak. Dahil maraming nanghihina, kapos kung tratada lang tayo, hindi tayo mag-forbear sa bawat isa sa atin, hindi tayo magpigil sa ating mga sinasabi, hindi tayo magtiis, then we are strong, hindi tayo makapag-bear sa mga mahihina. At dapat hindi natin i-please ang ating sarili because the Bible says, Christ pleased not himself, verse number 3 of Romans 15, but it is written, the reproaches of them that reproached me fell on me.
Number 1, protect the weak. Number 2, not to get in touch, to not get in the way of the gospel. So, hindi pwede na mawala tayo sa gospel. Dapat nag-forbear tayo, nagpigil tayo sa ating sarili para tayo makapag-preach sa gospel. Sabi ng Bible sa 2 Corinthians 6, 3-6, giving no offense in anything. Dapat hindi tayo offense ang ating buhay. Naka-offend naman yung gawa mo, Brad. Yung suot nyo, sis, ang yung sinabi, sis, yung mga dinicide mo, sis, yung mga binili mo, sis. Naka-offend naman yan dahil wala ako. Yung mga ganun, di ba? Wala bang kambal dyan? Oh. So, jokingly, pero dapat careful tayo sa ating mga words. Kasi even words can offend. Kasi sabi ng Bible, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed, but in all things approving ourselves as the ministers of God in much patience. Yun, kapitbahay ng forbearance, in affliction, in necessities, in distress, in stripes, in imprisonments, in tumults, in labors, in watchings, and fasting. So si Paul mismo naka-experience nito, mga latigo, mga pagkulong, nagfo-forbear lang siya, nagpigil lang siya, hindi siya nag-murmur, hindi siya curse ng words or mga pamalikas sa Bisaya, na malikas siya ng words. No, don't say a word, a bad word. Kasi kung makarinig ang isang tao niyan, Kristiyano, hindi ko na maniwala dyan. Kasi hindi ka nakapagpigil, mga kapatid. No? Forbear. Last, number 3 pa pala, to preserve unity. Ephesians 4:1-3, not only to protect the weak, to get in the way of the gospel. Sabi ng Bible in Ephesians 4 verses 1-3, that you walk worthy of the vocation wherewith you are called, with all lowliness and meekness, long-suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So, kung tayo po ay magtiis sa mga bagay na dapat ipalabas, pero hindi natin pinalabas dahil makasakit din sa damdamin, then that is keeping the unity. Amen? Why that the church in Berean ay tuloy-tuloy tayong gamitin ng Panginoon or nagpagamit at ginamit? Dahil minsan sa buhay natin, nagpigil tayo. Amen? Minsan sa buhay natin, nagpigil tayo at hindi na-destroy ang ating sister. Pwede tayo magsabi ng masama sa kanya kasi talagang masama naman ginawa niya. Pero pinigilan na lang natin at pinag-pray, Lord, ikaw nang bahala kay brother. Ikaw na bahala kay sister. O, kanya po, mapatid? Then, the relationship goes on. Then, last, why forbearance? Last point is to be God-like. That's God's character. Forbearing is a God's character. So, why we called Christian? Because we are followers of Christ. There is Christ in us. Are you saved? Kung nandun si Kristo sa iyo, at nawa ang character ni Kristo makita nawa, to be Christ-like, to be God-like. Look at the character of Christ. In Romans 3 verse 25. Romans 3 verse 25, the Bible says, God passed over sins. Let's read. Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remissions of sins that are past through the forbearance of God. Ano ang ginawa ng Panginoon para ang kanilang ang sins nila nga nasa past ay marimit? Forbearance ng Panginoon. Bakit? Yung sinabi ko sa Leviticus, gina-allow lang niya na maabsuelto ang kasalanan dahil sa mga tupa, mga kambing. Then, there is a time na ang Kristo na namatay sa cross, ang dugo niya na danak sa cross, at nagkaroon ng remission na sa lahat ng kasalanan. Niremit na talaga. Dahil dati nako-cover, kung ito madumi, kinubiran ko lang ng puti. So, maganda tingnan kasi may puti. Pero iba yung tinanggal ko yung cover, nilinisan ko talaga. Nitanggal na. There is that forgetfulness of God. Di ba? Sabi ng kanta, you ask me why I'm happy, so I just tell you why. Because my sins are gone. And when I met the scoffers who asked me where they are, I say, my sins are gone. Saan ngayon? They are underneath the blood on the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn.
In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. So because of forbearance of God, ay na-remit na lahat ng kasalanan natin. Kung saved ka, na-remit na kay Kristo lahat. Amen? Because of that forbearance, there is God who passed over our sins when I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. So, nalikayan ka or nag-escape sa'yo ang death, instead na mapunta ka ng impyerno, hindi ka na doon. Amen? Because there is forbearance of God. Next, holds back judgment. So, that's character of God. Hindi agad-agad sapak. Hindi agad-agad juboy. Mali yan, Jairi. Pa! No, hindi dapat ganon. Amen? Mag-away agad. Bakit mo sinaktan? Mali yung ginawa pa niya pa eh. Hindi, wag. Hold back muna. Imbestigahan muna natin, Jaire. Totoo ba? Ganon ba? Puro ka Duterte agad. Pak! Patay. Extrajudicial killing agad. You know? No, ganon ang mga human rights eh. No, na misinterpret din si Mr. Presidente dati. No, hold back judgment muna. No? Due process muna. Titingnan muna. Tama ba ang gawa ni sis? Tama bang gawa nito, Brad? Tama gawa mo, anak? So, let's tama bang gawa ng husband ko? Doon agad na i-judge agad. Ito ba? Mali talaga gawa mo. No, ikuan mo na. Due process mo. Tingnan mo na sa Bible. Tingnan mo na ang situation sa Word of God. Oh, ito palang sabi ng Bible. Wherefore, beloved, seeing that we look for such things, be diligent that ye may be found him in peace, without spot and blameless, and account that the long suffering of our Lord is salvation. So if God hold back the judgment para hindi tayo mapunta sa impyerno, there is that salvation. So nagpigil ang Panginoon. At sabi niya, mag-believe ka na. There is an invitation. Mag-believe ka na. Then the Berean people, nag-believe talaga. Amen? Then there's come revival. The last but not the least, the leading to repentance. Not only God pass over sins, hold back judgment para makapakinig pa tayo ng gospel, then the goodness and forbearance of God, Romans 2 verse 4, basahin natin. Or despisest thou the riches of His goodness and forbearance and long suffering, knowing that the goodness of God leadeth thee. Yan, pwede ka pang magbago ngayon. Sobrang buti pa ng Panginoon sa iyo. Pwede ka pang maligtas ngayon. Hindi ka pa pinatay. Amen? Please be saved. Maniwala ka pa lang. Maniwala ka lang sa ginawa ng Panginoon. Pagtiwalaan mo lang yun, and yun lang, sampalatayaan mo lang na ginawa ng Panginoong Hesus ay tapos na. So think about God's love. That's your motivation for bearing. Think about how God also understand our life. You understand also your wife's situation, your husband's situation na mahirap. No? Remember, God is the example. Amen? Let us pray and ask God for help. Personal prayer, bawat isa sa atin, let's close our eyes. Kung ikaw ay hindi pa saved at hindi mo alam kung saan ka patungo pag ikaw ay mamatay dahil nalilito ka, dahil nagsimba-simba ka naman. At ngayon, pikit ang iyong ulo, mag-continue tayo na mag-invite sa isang mga kaluluwa dito sa tabernacle at sa online, kung sino man na hindi pa nakakalam na pagmamatay siya, langit ang patunguhan niya. God is forbearing in your life. For how many years ka na nag-exist sa earth at ngayon nakapakinig ka ng good news na si Kristo pala ay siya ang forbearance ng Panginoon. Siya ang finality na sacrifice, hindi na ulit-ulit dahil alam ng Diyos ang ating kakayanan. Kung tayo lang ang mamuhay sa Old Testament, talagang minsan baka tayo hindi maligtas dahil una, mawala na tayo ng sacrifice, hindi na tayo makahuli ng ano pang klaseng turtle doves kung wala man tayong pera, or ano pang mga heart natin, hindi na tayong mag-sacrifice. But they need to follow the law during the Old Testament. But now, Christ died at the cross. And God's forbearance is showing us na pwede tayong maka-escape sa judgment. He hold back that judgment muna para ikaw makapakinig at hindi ka maimpyerno. Siguraduhin mo sa iyong sarili na talagang totoo ang iyong salvation testimony. Hindi lang sunod-sunuran sa iyong magulang, hindi lang sunod-sunuran kung ano ang mga sinasabi ng iba or ni pastor. Check niyo po ang bawat isa sa atin. Check niyo po.
Kung sino man ang gustong manampalataya, you could trust now and believe the gospel that Christ died for your sins, buried and rose again. Nothing else and nothing more. At wala nang idagdag doon. Hindi na magdagdag ng prayer, hindi na magdagdag ng anong klaseng mga formula. All you have to do is to reckon sa iyong mind, sa iyong isipan at puso. Wala ka ng ibang panghawakan pa, pangniwalaan. Yun lang. Na yung Panginoon na sa langit, nagpigil siya na dapat tayo may impyerno anytime. Pero hinayaan niya na tayo mabuhay pa. Hinayaan niya na tayo makapakinig pa ng Ebanghelyo na si Kristo pala ang ating tagapagligtas. Siya pala ang daan, katotohanan at ang buhay. Siya ang nagdanak ng dugo para sagutin ang hustisya ng Diyos. At tayo na ngayon na nakapakinig nito, hayaan ang ating puso mag-agree doon. Tanggalin yung mga nakasagabal, tanggalin yung kung ano mang nasa doon sa puso. At wala nang ibang panampalatayaan at manalig ka doon lang sa sapat na ginawa ng Panginoong Hesus. Ngayon naman sa mga nanampalataya na, makiusap ka sa Panginoon na tulungan nawa ikaw, tulungan nawa na tayo na ang ating buhay na bilang Kristiyano, marami tayong mga nasasaktang mga Kristiyano din. Maraming nasasaktan na mga kapitbahay na sila, hindi pa nga sila nakapakinig ng mga Bible study at naunahan na sa maling ugali natin dahil hindi tayo nakapagpigil. Tulungan nawa ikaw ng Panginoon, tulungan nawa tayo ng Panginoon na sa ating buhay ay ang ating mga bibig, ating mga desisyon, ating mga sinusuot o anong mga bagay na ginagawa natin, sana magpigil tayo para ang Diyos na nag-demonstrate nito ay maging masaya. Let us pray.